Kalingap Edo, may matindi nga bang dinaramdam at bigla na lang ito nakaramdam ng matinding pagkahilo? Bago ko ipagpatuloy ang aking reaction video, pakiusap patapusin ang video para malaman ang nilalaman nito, at kung bago ka pa lang sa aking munting channel, paki-subscribe naman para lagi kang updated sa video ng mga kalingap. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap. Sa gitna ng tirik na araw, halos magliyab ang lupa sa init. Alas 12 na ng tanghali at tila walang kahit anong ulap na magbibigay lilam sa kalangitan. Sa gitna ng ganitong sitwasyon, abalang-abala si Edo sa kanyang misyon, ang tumulong sa kanyang beneficiary na matagal na niyang sinusuportahan. Si Aling Marta, isang matandang byuda, ang beneficiary ni Edo. Nakatira siya sa isang maliit at simpleng kubo sa gilid ng baryo. Walang maayos na bentilasyon ang kanyang tahanan, at madalas ay umaasa lamang siya sa tulong ng mga mabubuting loob tulad ni Edo. Kaya naman kahit gaano kainit ang panahon, hindi nagdalawang isip si Edo na puntahan siya upang maghatid ng pagkain at ilang pangunahing pangangailangan. Bitbit ni Edo ang isang malaking eco bag na puno ng bigas, delata, at bottled water. Pawis na siya habang naglalakad sa makipot na daan papunta sa bahay ni Aling Marta. Ramdam niya ang lagkit ng kanyang damit sa balat, at ang kanyang hininga ay tila unti-unting bumibigat. Ngunit habang siya ay papalapit, unti-unti niyang naramdaman ang kakaibang hilo. Sa simula, inakala niyang simpleng pagod lamang ito. Ngunit lumalala ito sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Parang umiikot ang kanyang paningin, at ang init ay tila sumisiksik sa kanyang ulo. Pagdating niya sa bahay ni Aling Marta, agad siyang sinalubong nito ng ngiti. Ngunit bago pa man makasagot si Edo, napahawak siya sa gilid ng pinto. Bigla siyang napapikit, pilit pinipigilan ang kanyang sarili na mawalan ng malay. Agad siyang pinaupo ni Aling Marta sa isang lumang silya sa loob ng kubo. Kinuha nito ang isang maliit na pamaypay at marahang pinaypayan si Edo. Habang nakaupo si Edo, ramdam niya ang pag-ikot ng kanyang paningin. Parang lumalabo ang lahat, at ang kanyang katawan ay tila nanghihina. Hindi niya inaasahan na aabot siya sa ganitong punto. Ang tanging nasa isip niya ay ang pagtulong, ngunit tila pinapaalala ng kanyang katawan na may hangganan din ang kanyang lakas. Pasensya na po, Aling Marta, mahina niyang sabi. Hindi ko po sinasadyang mag-alala kayo. Nako, ikaw pa ang magsusorry. Ikaw na nga ang tumutulong, ikaw pa ang nahihirapan, sagot nito. Kailangan mo ring alagaan ang sarili mo, Edo. Sa sandaling iyon, tila may tumama sa puso ni Edo. Totoo nga, sa kanyang kagustuhang makatulong, nakalimutan niyang pahalagahan ang kanyang sariling kalagayan. Matapos ang ilang minutong pahinga, unti-unting bumalik ang kanyang lakas. Hindi na ganoon kalakas ang hilo, at mas malinaw na muli ang kanyang paningin. Salamat po, Aling Marta, sabi niya habang bahagyang ngumiti. Ayos na po ako. Ngunit bago pa siya makatayo, pinigilan siya ng matanda. Magpahinga ka muna. Hindi ka aalis hanggat hindi ka tuluyang nakakabawi, mariing sabi nito. Napangiti si Edo. Sa pagkakataong iyon, siya naman ang inaalagaan, isang bagay na hindi niya madalas maranasan. Habang nakaupo siya sa loob ng kubo, napansin niya ang simpleng pamumuhay ni Aling Marta. Kahit kapos sa material na bagay, puno naman ng init at malasakit ang kanyang puso. Aling Marta, tanong ni Edo, kahit po ganito ang sitwasyon ninyo, bakit po lagi kayong masaya? Ngumiti ang matanda at tumingin sa labas, kung saan sumisilay ang matinding sikat ng araw. Hindi naman kasi nasusukat sa yaman ang saya, Edo, sagot nito. Ang mahalaga, may mga taong handang tumulong at magmahal, tulad mo. Napayuko si Edo, tila nahiya sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan na ang simpleng pagtulong niya ay may ganitong epekto sa iba. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan nang nawala ang kanyang hilo. Tumayo siya at inayos ang mga dalang pagkain. Maraming salamat, Edo. Huwag mong kalimutang magpahinga ha, paalala ng matanda. Habang siya ay naglalakad pa uwi, hindi na niya nararamdaman ang matinding init tulad kanina.
Sa halip, may kakaibang gaan sa kanyang pakiramdam. Hindi man naging madali ang araw na iyon, natutunan niya ang isang mahalagang aral, ang pagtulong sa iba ay mahalaga, ngunit hindi dapat kalimutan ang sariling kalusugan. Sa ilalim ng parehong araw na kanina'y tila nagpapahirap sa kanya, ngayon ay tila nagbibigay na ng liwanag at pag-asa. At sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, dala niya ang bagong pangunawa, na ang tunay na pagtulong ay nagsisimula rin sa pag-aalaga sa sarili. Hanggang dito na lang ang update ko mga kalingap, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.